Ayan, so continuation pa rin ang ating algebra playlist. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay itong fractions. Fractions, a rational expression or simply fraction, is a quotient of two algebraic expressions or polynomials. So for sure, lahat naman tayo rito, or kahit nga doon sa mga past lessons natin, nakaka-encounter na tayo ng fractions. So hindi na siya bago sa atin. Pero para bigyan ito ng formal na definition or para mas laliman pa ang ating nalalaman tungkol dito, tingnan natin itong two types of fractions. Number 1, proper fraction. Proper fraction is one whose degree of polynomial in the numerator is less than the degree of the polynomial in the denominator. So, yun po pag sinabing proper fraction. So, ganito lang naman ang gusto niya sabihin. Magiging proper fraction daw ang isang fraction kapag ang degree of polynomial ng numerator ay mas mababa kaysa sa denominator. 'Di ba, na-define na natin yung degree of polynomial. Pag sinabing degree of polynomial, ayun yung highest exponent sa isang expression. So, tingin tayo dito kay numerator. 'Di ba, nakalagay doon x plus 1. And the degree of the polynomial dito ay simply 1. Kasi ang exponent nito ay simply 1. Ang denominator naman niya, kung napansin nyo, x squared to. Eh, 'di ba, ang pinaka-highest exponent dito sa expression na to ay 2. Ibig sabihin, ang degree of polynomial dito sa baba ay 2. So, this could be considered as proper fraction kasi mas mababa yung degree of polynomial natin sa taas kaysa sa baba. Okay, so yun yung requirement para masabing proper yung ating fraction. Ganun lang din dito. 'Di ba ito, this could be written as x raised to 0. Kasi ito yung 1 lang naman, diga? Itong x raised to 0, so 1 lang. Ibig sabihin, ang degree of polynomial dito sa taas ay 0. Tapos, ang degree of polynomial dito sa baba ay 1. So, pasok pa din kasi mas mataas yung degree of polynomial ng baba kaysa sa taas. Dito, ganun din. We have degree of polynomial dito sa numerator na 2. Tapos dito sa baba, we have 3 as our degree of polynomial. So, ganun lang pag proper fraction. Kapag improper fraction naman, di kabaliktaran. So, pag improper fraction, ganito naman siya ginagawa. Ang sabi, improper fraction is one whose degree of polynomial in the numerator is greater than or equal to the degree of the polynomial in the denominator. So, ito ang gusto kong tandaan nyo. Greater than or equal to the degree of the polynomial in the denominator. So, kung kanina, doon kay proper fraction, dapat mas mataas yung nasa degree of polynomial ng baba kaysa doon sa taas. Dito naman kay improper fraction, kapag daw ang nangyari ay kabaliktaran, for example, mas mataas yung degree of polynomial mo dun sa numerator kaysa dun sa denominator, considered siya as improper fraction. Another is kapag nag-equal yung degree of polynomial nung baba tsaka nung taas mo, considered din yun as improper fraction. So, kung i-examine natin tong mga examples na to, 'di ba, ang degree of polynomial mo dito sa taas ay we have 2. Dito sa baba, we have 1. So, malinaw na mas mataas yung taas. So, ito ay improper fraction. Ito naman, we have degree of polynomial sa taas na 1, tapos degree of polynomial sa baba ay 1 din. So, kung napapansin nyo, equal. Kapag equal nga, sabi nga dito sa definition natin, greater than or equal. Okay, so ito ay improper fraction. Dito sa pangatlo, obviously, may 3 tayo dito sa taas, tapos may 2 tayo dito sa baba. So ganun lang. Yun lang naman ang konsepto doon sa proper tsaka improper fraction. So, dako tayo dito sa examples. Ang sabi, simplify the following fractions. First step sa number 1, syempre, magfa-factor po tayo dito. So, gawa lang akong guhit dito. So, yung taas, di ba, obviously, factorable yun kasi x squared minus 4, that is difference of 2 squares. Pag finactor natin yon, this is x plus 2, x minus 2. So, difference of 2 squares lang. Tapos, dito naman sa baba, di ba, pwede natin ilabas yung 2 kasi common factor nila yun. Tapos, dito ay x minus 2 yung matitira. Tapos, since ito ay division, pwede tayo mag-cancel. X minus 2 dito, makakancel pati dito. Ang matitira sa atin ay simply x plus 2 all over 2. So, as you can see, siya na yung pinaka-simplified form ng ating expression. So, yan yung final answer natin.
So puro factoring lang gagawin natin dito, tsaka simpleng manipulation kung meron man. So number 2, so ang sabi, 2x squared minus 3x plus 1 all over 2x squared plus x minus 1. So ganun lang ulit. Kailangan natin i-factor natin yung baba at taas para may makancel tayo. So itong taas, factor niyan, pwede siya sa 2x minus 1, tapos x minus 1. Pag chinek nyo yan, dapat itong lalabas. Itong buong to. Okay? X minus 1. Tapos, ito namang baba, ito ay 2x minus 1 din, multiply by x plus 1. So, obviously, ganun pa din. May makakancel, di ba? Itong common sa taas tsaka sa baba, itong 2x minus 1 tsaka itong 2x minus 1. Tapos, ang matitira ay simply x minus 1 all over x plus 1. Ito na yung ating final answer. Yan. Number 3, 27x cubed minus 8y cubed all over 9x squared minus 4y squared. So, ganun lang ulit. Factor out natin yung taas tsaka yung baba para tayo ay may makancel. So, sulat ko lang. Hanggang dyan. Tapos, di ba itong taas, itong parteng to, itong 27x cubed tsaka itong 8y cubed, that is perfect cube. So, ibig sabihin, gagamitan natin ng difference of 2 cubes. So, para ma-recall kayo, paano nga ba nagfa-factor nun? Kukuhanin natin yung, i-cube natin, or kukuhanin natin yung cube root ng dalawang terms na yon. Cube root ng 27x cubed, that is 3x. Cube root ng 8y cubed, that is 2y. Tapos, para sa trinomial natin, i-square natin yung first term, that is 9x squared. Tapos, second term, 3x times 2y, that is 6xy. Tapos, since negative yon, magiging positive dito. Tapos, yung last term, square lang nung last term na 2y. Sa baba, itong baba naman, kung napapansin nyo, iyan ay example ng sum and difference. Ito ay example ng sum and difference of two squares. Kasi pareho silang perfect square, di ba? So, kukuhanin natin yung square root ng both side. So, this is 3x, both terms pala, 3x minus 2y, dito ay plus, dito ay minus. Okay? Tapos, ganun lang ulit, kakancel natin yung common terms. Ito, tsaka ito. So, ang matitira sa atin dyan ay (9x squared plus 6xy plus 4y squared all over 3x plus 2y. So, ito na yung ating magiging final answer. So, as you can see, lahat ng ginagamit ko dito is yung natutunan lang natin dun sa factoring. Okay? So, hindi talaga tayo makaka-relate dito ng maayos kung hindi natin alam yung factoring. Kasi puro factoring ang ginagawa natin dito. Last item para dito, we have 2x plus 4y all over x squared plus 2xy. So, gawin natin. Gawa lang ako ulit ng guhit dito. So, doon sa taas, pwede tayo mag-common monomial factor, di ba? So, kunin natin si 2. Tapos, may matitira dito ang x. Dito ay 2y. Doon naman sa baba, kunin natin si x kasi yun yung common. May matitirang x plus 2y. So, obviously, makakancel itong x plus 2y. Ang matitira po sa atin ay simply 2 over x. So, ibig sabihin, ayan ang sagot natin. Okay, so nag-simplify lang naman tayo sa examples na ito. Okay, so puro factoring lang ginawa natin dyan. Next ay multiplication and division of fraction. So dito, dito tayo magpapakilala ng bagong konsepto. Kasi, na-introduce ko na sa inyo yung fraction, paano mag-simplify ng fraction. Ngayon naman, dito naman tayo sa multiplication and division of fraction. Unahin muna natin sa multiplication.
Kapag daw nabigyan ka ng A over B times C over D, kay multiplication, ang ginagawa lang doon ay simpleng tapat-tapat. So for example, numerator sa numerator. Tapos, denominator sa denominator. Yun ang pagmumultiplyin mo. Tapos, ayun na yun. Kaya kung napapansin nyo, A times C, that is AC. Tapos, B times D, that is BD. So, ganun lang. Literal, diretsuhan ang pagmumultiply kapag fraction. Numerator sa numerator, denominator sa denominator. Meanwhile, dito naman kay division, dito may konting twist. Kasi kung napapansin nyo, A over B divided by C over D is equal to AD all over BC. So, ang nangyayari kasi dyan is ganito. So, for example, this is A over B divided by C over D. Ang gagawin natin dyan, ikakopy natin yung unang term natin, which is A over B. Tapos, magpuproceed tayo sa multiplication. Tapos, i-reciprocal natin yung second term. Pag sinabing reciprocal, babalik ta rin po. Kaya magiging D over C. Tapos, proceed na sa multiplication. Pag ginawa natin yan, this is simply AD all over BC. Dito nang galing yan. So, ganon. Ganon lang naman kay division. May konting dagdag na proseso lang. Babalik ta rin lang natin yung second term. Tapos, proceed sa multiplication. Okay? Try natin itong mga examples. Itong una, division na pinapagawa sa atin. Ang sabi ay ax cube all over 9y square divided by 4x square all over 3y. Lista natin. Copy yung first term, that is 8x cube all over 9y square. Tapos, instead ng division, idediretso na natin, gagawin na natin tong multiplication, tapos, i-reciprocal lang natin yung second term. So, this is 3y all over 4x square. Tapos, yan, diretso multiplication na. Diba? Pag multiplication naman, diretsuhan naman. Ito dito, tapos ito dito. Okay? So, gawin natin. 8 times 3, that is 24. Mali pa lang pen ko. Sige, gawin natin. So, diretsuhan lang. This is 24 x cube y all over 9 times 4, that is 36. Tapos, copy lang yung variables. And then, simplifying further, di ba 24 over 36, that is simply 2/3. Tapos, itong x, may matitirang x dito sa taas. Tapos, may matitirang y doon sa baba. Okay, law of exponents lang. Para mas malinis, this is 2x all over 3y. So, yan na yung ating final answer. Yan. Next. So, ito. Itong number 2 naman, nakalagay x square minus 1 all over x minus 1 divided by x plus 1. So, ganun lang ulit. Lista muna natin yung unang term, that is x square minus 1 all over x minus 1. Tapos, yung division, papalitan natin ng multiplication. Tapos, i-reciprocal natin to. Diba, alam natin, meron tong all over 1 na invisible. Ibig sabihin, pag nagpalit sila ng pwesto, mapupunta dito yung 1, tapos magkaka-x plus 1 dito. Tapos nga, simplifying, itong part na to, itong part na to, ifo-factor natin para may makancel. Diba yung x squared minus 1, pwede siyang isulat as ganito. X plus 1 all over, multiply by x minus 1. Difference of 2 squares lang. All over x minus 1. Tapos, nakamultiply pa by 1 all over x plus 1. Diyan na tayo magkakancel. Kung napapansin nyo, common dito, ito, makakancel. Tapos, since multiplication naman yan, pwede natin itong cancelin, tsaka ito. Kung napapansin nyo, anong matitira? Simply 1. So, ang ating sagot ay simply 1. Okay? So, naubos. Next number 3. Itong number 3, mukha lang siyang mahaba,
Pero ganun lang din yan. Ito, imumultiply daw natin dito, tapos i-divide natin dito. Pero bago yon, itong division na to, palitan natin ng multiplication. So, i-reciprocal lang natin to para mangyari yon. So, sige, gawin natin. Yung unang term, copy lang natin, x square, y minus xy, all over, y square, minus 1. Tapos, nakamultiply daw kay y cube plus y square all over x cube minus x square. Tapos, ito nga, papalitan natin ng multiplication at pag ginawa natin yon, magpapalit na sila ng pwesto. Ito ay magiging y square. So, baba ko lang ng konti. Dito na tayo ngayon magfa-factor. Yung taas, itong first term, itong pinag-uusapan natin Itong taas, di ba common sa kanila yung xy? So, lalabas natin, may matitirang x minus 1 dito. Sa baba naman nun, di ba difference of two squares yon? So, pwede siya sa y plus 1 multiply by y minus 1. Itong second term naman, pwede nating ilabas si y square. Tapos may matitira pang y plus 1 dito. Sa baba naman, pwede nating ilabas si x square. May matitirang x minus 1. Itong last term, hindi na siya masisimplify or hindi na siya, wala na siyang factor. So, ikakopy na lang natin. Tapos, ito na. Yan na, magka-cancel-cancel na tayo. So, madali na ito. So, x minus 1, matatanggal kasi meron ditong x minus 1. Pati ito, tsaka ito. Ito din, y minus 1, kasi present dito. Itong y square, common. Tapos, kung napapansin mo, may x ka dito, may x ka pa dito, so may matitirang x. Meron pa ba? So, wala na Ibig sabihin, ang natira sa atin, meron tayong y, tsaka x. Ibig sabihin, ang pinaka-final answer natin is simply y all over x. Okay? Yun na. So, mukha lang siya mahaba, pero ganyan lang yan. Basta marunong tayo mag-factoring and simple division, madali lang naman siya actually. Last number, ito number 4. Ganun din, mukha siyang mahaba tingnan, pero gawin natin, isa-isahin lang ulit natin, okay? Ito munang nasa loob ng parenthesis. A minus a square all over 1 minus x cube. Gawin muna natin, i-change muna natin to into multiplication para madali tayo. Ito ay magiging 1 minus x square. Ito ay magiging a cube minus a. Tapos, parenthesisan lang natin, or actually kahit hindi na pala, kasi ito naman ay multiplication, x plus x square plus x cube all over x plus x square. Tapos, magfa-factoring na tayo. So, first term lang ulit muna. So, itong isa-isa muna ulit. Itong taas, pwede nating ilabas si a. May matitirang 1 minus a. Sa baba naman niya, ito ay example ng perfect cube, di ba? So, pwede natin yung i-factor into 1 minus x. Tapos, square the first term, that is 1. Tapos, multiply the first and the second term. Tapos, flip mo yung sign ng binomial. This is x. Tapos, square the last term, simply x squared. Tapos, yung second term naman, yung taas, that is example of difference of two squares. Ito ay pwede maging 1 plus x multiply by 1 minus x. Yung baba niya, pwede nating i-factor out yung a. Ito ay magiging a square minus 1. Eh diba, difference of two squares lang din yan. Ang gawin natin, palitan na natin. I-factor na natin yon. Pag finactor natin ang a square minus 1, that is simply a plus 1, a minus 1. Para lang dire-diretso tayo mamaya. A minus 1. Tapos, itong taas, itong third term, common sa x dun sa taas. So, labas natin. Ito ay magiging 1 plus x square. Okay?
Itong baba, pwede nating factor out sa x. May matitirang 1 plus x. Wala, nakalimutan ko pala tulagay ng parenthesis. Tapos, yan na. Ito na, magka-cancel-cancel na tayo. So, notice na meron tayo ditong 1 plus x. Tsaka itong 1 plus x square, makakancel lang din. Ano pa? 1 minus x, mawawala na. Tapos itong a, matatanggal lang din. Ano pa? Ito, x, mawawala na. So, ibig sabihin, ang natira sa atin ay ito. 1 minus a all over a plus 1 all over 1 minus a. So, sulat muna natin. Tingnan natin kung final answer na siya. This is 1 minus a all over 1 minus a all over a plus 1 tapos a minus 1. Kung napapansin nyo, itong 1 minus a, itong part na to, itong 1 minus a, di ba pwede nating ilabas yung negative dyan? And pag ginawa natin yun, magiging, labas ko lang si negative, unahin ko si a, di ba si a magiging positive na? Magiging positive a, tapos yung positive 1 magiging negative 1 na. All over a plus 1 all over ay multiply by a minus 1. So, by that, makakancel pa natin yung a minus 1 dun sa baba. So, canceled out. Ang matitira sa atin, ang pinaka-simplified version niya or form is negative 1 all over a plus 1. Ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Okay? So, ganun. Ganun lang naman siya ginagawa, itong multiplication tsaka division. Actually, mas madali nga to kaysa sa addition tsaka subtraction, kaya inuna ko tong multiplication tsaka division. Ang mahalaga nyo lang matandaan dito is that kapag multiplication, madali lang kasi linear lang or diretsuhan. Numerator sa numerator, denominator sa denominator. Kay division naman, may konting twist kasi ang gagawin mo muna, i-reciprocal mo muna yung second term, then proceed ka sa multiplication. So, yun lang naman yung konsepto dito. At syempre, dapat well-versed ka sa factoring. Kasi, kung hindi, may hirapan tayo. So, ayun lang naman para sa multiplication and division of fraction. Thank you.